ito? Yun po ang sagot as we enter game number 2 of this best of 5 series sa ating international rivalry between Onyx Philippines and Aurora Gaming. Nakaisa na ang Aurora Gaming kanina with a spectacular performance mula kay Domengkite. And this time around sa Expanding Rivers naman magkikita ang dalawang kupunan. Yeah, nakita natin yung kanilang mga tinatago pang composition, yung mga tinatago strategy. This time around, Onyx Philippines is gonna be on the red side. So for Aurora Gaming Philippines, even though as tempting na kumuha ka ng Harley first pick prio, medyo nakakailang kasi again nagla-Lancelot si King Kong. Kailangan nilang abangan yung last pick potential for Onyx Philippines. So maybe they go back to the likes of the Guinevere still para kay Demon Kite. Pero ang worry mo naman dito for Aurora is kung gusto mo mag-Guinevere, kailangan mauna ka kasi baka kunin to ng Onyx Philippines. Oo, yung Guinevere din kasi kanina naging malaking problema sa kamay ng Onyx Philippines dahil nga sa ginagawang pagtalon din ng tuloy-tuloy ng Aurora. Hindi lamang kasi yung Guinevere yung tumatalon, may kasamang Khalid, may kasamang Blazing Duet, Totoo. may kasamang sino pa yung isang may kasamang Benedetta. Pwede pa, di ba? Kaya hindi rin mapalagay eh. Parang naramdaman ko to kanina eh. Nung nag-guard ako, hindi ako mapalagay eh. Sinusugod ako ng Benedetta. Tapos may Petri din kasi. May Petri din. Tapos may choice pa yun kung pipindutin niya o babawasan ka lang niya. Totoo. Ano kaya yung magiging first pick pa dito ng Aurora? Doon ako interested eh. If kukunin kagad nila yung Harley. Kasi tempting nga naman to, if ikaw si Demon Kite, na mababawasan mo yung jungle hero pool ni King Kong. Zushin! Ooh. On the blue side, very interesting from Aurora. Baka ang tinitignan nila dito, yun nga, first pick Suyo, kaya first pick Guinevere. Wow. And kakaiba to, no? Maliban lang tayo makakita ng ganyang klaseng ban. Especially mula kay Aurora Gaming na mukhang may bagong pattern na naman na tinitingnan papasok dito sa ating best of 5. And ito yung best part sa play-ins kasi nagkakasubukan yung preparadong mga coaches natin kasi may 1 week ka na makakapag-prepare para sa kalaban mo. Oo, yun yung sinasabi ng mga coaches na nakakausap natin. No? Parang 1-2 araw ka lang na umabsent doon sa mga scrims. May mga bago na kagad na lumabas na heroes no, na hindi ka kagad updated. Kaya talagang nasulit ang mga paghahanda nitong mga to. At inalis na rin yung Guinevere. Okay. Part ata ng paghahanda ng Onyx din to. And here we go. Open yung Marcel, Suyo, Harley. Yeah, it's a good choice that Onyx decided to just remove the Guinevere kasi open pa yung Suyu. Pero tama kayo, yung Marcel, medyo malaking problema yan kapag lumusot. Pero hindi kinuha ng Aurora. Kinuha nila yung Harley. Open ng Suyu Marcel if Onyx wants to go for that route. In fact, pwede rin nilang agawin yung Claude agad-agad. Pero feeling ko tempting din na kunin yung Harith for the first 2 picks. Kasi ito yung usual na pinangsasagot ng mga teams dito sa MPL Philippines against the Harley. Kasi may capacity ka to outlive yung damage ng Deadly Magic with a constant shields na nanggagaling sa iyong Chrono Dash. Oo. Tsaka bukod pa dyan, no, yung threat, yung kill threat din kasi na hindi pwedeng tumagal yung Harley sa space escape niya the moment na ilapag mo yung Zaman Force mo. Yep. I think it was around 2 to 3 items yung kapag nagitnaan ka nung synchrophation ay pwede kang mawanit. Yep. Oh, Focus. okay. Maganda itong pinili ng Onyx Philippines. Ang mensahe nito is naka-magic damage ka na. Kukunin ko yung Claude, mag-Harith ka, magkakaproblema kayo sa Radiant Armor, and kunin ko yung pang-counter sa mga maraming dash na hero. So nakuha na nila yung Phobius. Now for Aurora, you're kinda in a weird position right now that you're forced to pick Moskov and Clint. Pero hindi ito yung mga usual na nilalaro ni Domengkite. Oo, tsaka parang nakita naman natin kanina na mainit mag-Claude si Domengkite at nanakaw pa ito ng kamay ng Onyx Philippines. And for Aurora Gaming, I think may mga nabanggit kanina yung Clint, yung Moskov. Kung sila naman yung mag-Bruno ngayon, okay pa rin ba yun? I think okay lang. Ang danger lang is kailangan na nilang isipin yung Marcel. Pero they go for the Clint. Ito na yung sinasabi natin kanina. Yung Marcel kasi kailangan nilang isipin. Now that they've gotten themselves the Hilda, yung pressure ng Marcel ay medyo mababa na. But it's still there. But for Onyx Philippines, I think you're warranted to pick up the jungler here unless gusto mo i-flex si King Kong up until the very last phase. Kasi again, meron pang Lancelot potential si King Kong. So instead of the Lancelot, they go for the jungle pick in red
3. Oy. Ang maganda rito for Onyx Philippines and is they can dictate whatever the Mage Prio is. Kasi pwedeng mauna sa Super Prince sa Red 4. And looking at the side of Aurora Gaming, naghahanap din sila ng kanilang potential XP laner or roamer, depende kung saan ilalagay yung Hilda na ito. How likely will it be na makakita tayo ng potential Beleric sa playoffs na ito? Oh, that Beleric, no? actually might be a good pick para sa Aurora. Considering na yung heroes ng Oo. Onyx Philippines dito, lahat sila papasok. Oo nga. Tapos, diretsong nakaka-counter niya pa yung Claude, no? So, parang maganda nga yan na ideya, no? Para dito sa Aurora Gaming. Ngayon, para sa second phase, bans dito ng Aurora. Wala pang mage. Pwedeng si Super Prince na ang next na punterian nila dito, ah. Yeah. Kaso yun nga yung problema, may ipit sila eh. If they target ban Super Friends, baka maunahan sila sa Gord. Oh, interesting. I like this Oh. by the way. Kasi may bypass. Ito yung nagiging response ng mga teams sa mga Khalid, mga Hilda. Meron kang essential bypass hero. Nakita natin ito from TNC. Oo. Nakaka-bad trip nga naman. Imagine mo, Hilda ka. Lahat ng will to live mo, ilalagay mo sa pang-pressure ng frontline. Tapos tatagusan ka lang ng isang Atlas. Oo. Napakahirap din kasi lagpasan eh. The moment na makita mo yung pusit, hindi mo naman pwedeng i-burst yung pusit. I think we joked about this during the regular season. Ilang beses nating sinabi na baka ang sagot dito ay kailangan i-burst yung pusit. At may isang team lamang na gumawa yun, specifically with a carry gold laner Yeah. na kayang i-burst itong Atlas nito. But we have already revealed yung mga gold laners natin. It's a Claude versus a Clint and Lilia ang tatanggalin ng Onyx Philippines. And it seems na mukhang pupunterihin nga dito ang mid lane dahil katulad nung sinabi ni Midnight ay meron ngang prayo ang side ng Onyx sa second picking phase. Yeah, Onyx has the right to choose between the Valentina and the Gord. Even yung Eve ay available pa. So I like this sa Lilyaban kasi gusto lang nilang tanggalin yung mga remaining options for Yue. Baka nga kunin na nila yung Valentina, let go of the Eve. Kasi hawak naman nila yung Claude and Leomord. They don't really care about the reload manipulation. So for Aurora, medyo malaki yung burden nitong last ban kasi baka tanggalin na lang nila yung baka matempt sila na tanggalin yung Valentina. Oo nga, no? Kasi available pa nga rin ang... ay, hindi, wala na. May Sora pa naman na option kung titignan mo para sa Aurora. Pero... Hello, ayun. So, this time, para sa Onyx Philippines, magiging heroes dito. I think Valen, you just take this Valentina, at least ma-block mo yung mga big ultimates na pwede manggaling sa roam. Kasi kapag hindi ka nag-Valentina rito, baka kunin ng Aurora yung Grok. Oo. Ni Light, put the Silda on the EXP kasi decent matchup naman versus the Phobius. That's true. So, again, for Onyx Philippines, they can just keep this pick simple. Get the Valentina or the Eve, and then get last pick roam. Alam mo, pag ginawa yun ng side ng Onyx Philippines, parang at this point medyo ipit ang side ng Aurora Gaming to also not get big ultimates dito sa second picking phase. And you think this is a Kimi game para kay Yue sa mga naging favorite pick niya? Oh, alam mo, sinabi ko kay Wolf to, ayokong makita yung Kimi dito sa series na to kasi ang hirap eh. Imagine mo, Onyx yung kalaban mo. This team likes going to the mid lane with 4 heroes before the 2-minute mark. So, it's kind of risky. Pero this game, it might make sense. Kasi again, lahat ng heroes ng Onyx papasok. So maybe Beleric and Kimi is warranted here unless they're willing to go the other route para kay Edward. Lagay nila yung Hilda sa roam. Tapos kuha sila ng Alice. And then maybe an Eve to control team fights. And dito na natin malalaman kung ano nga ba. Gatot Kacha, safe pick with the Gord. And itong dalawang to yung medyo magiging sabihin nating standard answer ngayon sa ating liga. Final pick here for Onyx Philippines. Ano ang pinakamaganda? At sige ko, Marcel. Even though may Hilda, you put the Hilda, now you see the Hilda is played on XP. You can just get the Marcel, gamitin mo yung Golden Hour para pang-cancel ng mga wombo combos from Aurora. And now suddenly you have a big disengage spell for Onyx Philippines. Oh! Ay! Comfort para kay Brusco. Nagbabalik, no? Ito isa sa mga heroes na napapagana nila nung prime na era ng Onyx, no? And kung naaalala nyo, during the M6 run of Onyx Philippines, dalawang hero ang kinilala sa kamay ni Brusco. It's the Cho and
the Khalid na nakita nating napakalakas pa rin up to this point, and with the changes and buffs na nakuha ng isang Cho, mas smooth na yung mga combo na pwede nating makita mula dito kay Brusco. Ang tanong ay smoothly ba nila makukuha ang Game 2 na ito o malaking momentum na ba ang masesecure ng Aurora Gaming as we head on towards Game 2 of our international rivalry dito sa ating playoffs. Do or die ito mga pare. Kailangan nating ilakad every game na isa sa dalawang teams na pinapanood po natin ay hindi na natin mapapanood bukas. Isipin mo, umabot tayo sa punto na ganito, no? Yung mga kampiyon natin, yung mga Kaya world nga eh. champs natin, maglalaglagan sa day 1. Bakit ka naman ganito, MPLPH? Why naman ganun? Why naman like that? 2 years, sinuportahan natin itong dalawang team na to. Ngayon maglalaglagan sila. And for Onyx Philippines, they picked a risky choice by taking this Cho. Pero alam mo, matagal na natin sinasabi ito eh. Yung Cho na yan, risky pick yan ever since. Pero sa kamay ni Brusco, tiwala ang Super Family. Oo, tsaka I think when you look at the Clint, parang prime target kasi ito ng mga Cho eh. Iisa Oo. lang yung dash. Granted, may flicker dito si Domeng kahit ay hindi pa rin ibig sabihin nun eh, hindi pwedeng sundan ng flicker ng isang Cho. So kailangan natin mag-ingat dito ng side ng Aurora Ayun Gaming na. sa mga plays na ginagawa dito ng Onyx Philippines. And just like that, ay mukhang makakakuha ng isang green camp ang side ng Onyx. Nakakatulong din pala kasi sa Leomord yung minus armor ng Oo. Cho dun sa passive niya. Yung too fast. Oo. Tama diba? Too fast. Ano? Oo. Oo, tama. Too fast Too ata. fast, too fast. Shout kay Too Fast. Sa Talent Academy. Oo, wait lang ha. Okay, ang tuturuan nata dito ay si Brusco. Pero may Jit daw lamang siya nagagamitin. Buhay pa naman itong si Light, pero andun doon ang mga pokes na nanggagaling kay Demon Kite. So, 30 segundo pa naman para dito sa unang pagong. Kaya nga naman, may kakayahan pa ang Onyx Philippines at Aurora para sumetap. Kalmado lang muna para sa pares na kupunan. Saktong poke, saktong clear at hindi pa naman tayo nakakakita ng malalaking ikot sa ating mga side lanes. And so far, no, talaga magpapa-level 4 ang isang Harley. Katulad na lamang ng pinag-uusapan natin kanina. Usually, yung mga teams talaga nag-aantay ng level 4 power spike na ito na mukhang nakuha naman na ni Demon kahit sa paparating nating turtle fight 10 seconds in. Available na rin ang Phantom Steed dito ni King Kong. Ang kailangan na lang natin abangan ay kung sino ang unang makakapwesto, ang unang makakahuli around that turtle pit. Yeah, it's Onyx. Nakuha nila yung XP grab para kay Kirk. So now they have the Phobius in the river pit. So Onyx, they have Turtle Prio pero may mga mobility spell naman ng Aurora kaso may nakaharang na Chu. Oo, hawak ni Super Prince kay AOG. Nagamit yung Mystic Gush. Pero masyado malayo mga miyembro ng Onyx Philippines. AOG para lang maproteksyonan si King Kong. At nakuha na nga niya ng malaya yung pagong. Tinamaan siya ng Deadly Magic pero si Brusco ay hindi pa tapos. Maghahablo pa ata dito ang Super Fam pero tatama yung taunt mula kay Light. Kaya lang wala na ata siyang patakas kasi level 3 lang lamang siya rito. Wow. At doon yung pokes mula kay Super Prince. Napakahabde. Papasok na si DK pero hindi na muna itutuloy. Oy, 1 for turtle as well. And dalawang nakuha ng Onyx Philippines dito, no? Big win sa kanilang first encounter. Pero ito ba ang ine-expect natin mula sa ganitong klaseng composition when we look at Onyx? I would say yes kasi nung nakuha ng Onyx Philippines yung River Prio, nag-scatter kagad sila and yung Aurora hindi sila makapasok sa Turtle Pit kasi hinahabol sila ng Chu. Imagine mo, Harley ka, gusto mong gamitin yung space escape mo kaso sinisipa ka ni Brusco and ang hapte ng mga sipa niya, lalo na buff yan, di ba? Yung sequence ng kanyang skill tsaka basic attack ay medyo seamless na. So, kung ikaw yung Aurora, parang ayaw mo nang i-risk na kunin pa yung pagong kasi naka-ready rin naman yung Phantom Steed ni King Kong at that time. Oo, tsaka alam mo, ang maganda dito sa Onyx Philippines, willing sila mag-all-in eh. Willing sila magbitaw ng lahat ng mga skills na meron. Even committing ni Super Prince yung kanyang AOG, di ba? Para lang maproteksyonan si King Kong na ma-retry ng maigi yung pagong. Yun nga rin eh. Akala ko it was Aurora AOG, yung pala Super Prince Super Prince AOG yun, yun. Kaya pala hindi gumagalaw si King Kong, hinahayaan lang niya na may bumagsak. Hindi siya tumakbo, hindi siya natakot. Hindi siya natakot eh. Alam yung tropa pala yung mabagsak. Oo. And napaka-episodic ng mga laban natin dito, mga pare. Talagang, oy, teka lang! Oh my goodness, medyo napamali ata yung sipa dito kasi flicker ni UA nagamit niya. Ako po! Delikado si Bruce na nahabol pa rin sa AOG. Pagsugod sa likod, Demon Kami na kill. Hahabol pa ata sila dito. Nagamit yung Revitalist ni Light. Papasok si DK. And with that space escape ngayon, ipit ata yung dalawang miyembro mula dito sa Aurora. Nagtatalo na lang si Kirk. AOG wala tatamaan, kundi yung mga gamo-gamo lang. Ipit ata dito si Light. At siya'y mamamatay mula
mula sa Super Fam. Naging 1-for-1 trade pa ang extended team fight na yun, and with that ay makakasecure si King Kong ng isang War Axe, a 1K gold lead para sa Onyx Philippines na mukhang magta-translate pa towards another turtle take, and that's 2 turtles na mapupunta sa kamay ng Super Family. That's a room for room exchange. Again, medyo risky lang talaga yung Cho pick and Onyx Philippines. Ito yung sinasabi natin na minsan talaga kapag sinabi mong risky, yung execution kailangan on point eh. Pero hindi ganun kaganda yung latag nila. Pero yung Phobius, man, ito yung X-factor sa mga team fights. Kasi kapag tinignan mo yung heroes ng Aurora, they have to close the gap for them to be able to fight against Onyx. Pero kasi, yun yung gusto ng Onyx eh. Lapit kayo, pwede namin kayong paghahampas-hampasin. And nag-e-enjoy si Kirk sa mga ganung moments kasi ang dami niyang tinatalunan. Tsaka parang pag-sustain team fights ata eh. Tila ba'y nakakalamang talaga ang isang Leo Mord. No? Hindi man natin nakikita sa laban na yun. Yep. I think the Valentina has been a spectacular addition sa mga ginagawa nila sa mga team fights. Yung AOG talaga na ninanakaw eh. Ayun, no? Nakakalinlang sa ginagawa ng mga Aurora Gaming. So, tsaka maganda dyan, may threat din kasi sila na pang counter engage or engagement na sisimulan ni Super Principe in case may 1v1 na nagaganap. Kanina pa to sa itaas, pero ngayon si Sabero ata ang may upper hand Oo. Feelings lang siya kasi alam niya lamang si Sabero, si Dominic Kite Yeah. sa range. So for Onyx Philippines, kailangan nilang patabain yung Claude. Yun lang yung gusto nila in this mid game. Hindi matouch nila yung mga aggressive plays mula kay Edward and Demon Kite and makaharap lang ng farm para kay Claude. And so far nagagawa nila yun, pantay ng gold si Sabero at pati na rin si Demon Kite. Pero Aurora nagsishift na sila ng focus. Sabi nila, etong pressure na to kailangan bawasan eh. Dalawa, okay. Blazing Duwin na nagamit pero sa kabilang panig, may nagaganap din! Si DK nasipa kagad! Onyx Philippines, pinatay na kagad yung jungle ng Aurora. No chance para mag-space escape. Talagang the moment na matapos yung sipa ay may babagsak pang AOG. Pero mukhang makakatrade naman sa taas ng Aurora Gaming, taking a turret as well. Bagamat nagtatago si Super Friends sa likod, hindi pwedeng magkamali ng Howie dito si Yue, pero si Edward ang magbibigay ng vision. Safe muna para sa Aurora Gaming. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Patapos na yung golden staff dito ni Sabero. Yeah, kahit masabihin natin nakahinga ng konti yung Clint, technically dapat sila talaga yung lamang. And ang nangyayari dito is nabibigyan lang ng Onyx ng space dito yung Claude kasi hawak nila yung tempo sa mapa. Shutting down the Harley is never good for Aurora. Okay, si Light ngayon, sasalubungin na yung mga membro ng Onyx Philippines pero nakuha na ng Onyx ang pagong. Pero sumabog din si Brusco with the Deadly Magic. AOG kay Light. Wala siya tinaba pero Sabero free hit lang. Kaya sa harap na bahagi naman si King Kong. Naku po, pinabawas-iwas sa kanyang mga espada. Tumpa si Yue. Sino magiging next? Si Dominic ata ang kanilang mamatahan. Ngayon masusundot si Light. Nagtatalo na rin. Ito na si Kirk. Pasok si Super Freeze. Nagamit yung Deadly Magic na kanyang kinopya. Pero liyamado at nakuha ng Onyx yung kanilang kagustuhan. Oo, at nakakuha pa sila ng torre dito sa gitna. A high-value turret that spikes their gold lead as well. Patungo sa 3,000. Yeah, and alam ng Onyx Philippines kung paano iti-treat yung team fight. Kailangan lang mauna ni Brusco for the threat nung kanyang Way of the Dragon. And because of that, nag-aalisan yung members ng Aurora. Hindi ganun kadali for them to actually engage. And even yung AOG na ginamit doon sa likuran ni Light, pinaypas lang ng Onyx. Wala silang pakialam doon sa re-engage ng Aurora kasi pwede nilang pasukin yung backline, yung mga members ng Aurora na gusto magtago. Yung Harley, yung Clint, and most especially yung Gord. Kasi kapag ginamit niya yung kanyang Mystic Dash, nakatayo lang yan eh. So yan yung pwedeng rektahin ng Onyx. At kanina pa nga talaga nilang iniilang dito si Yue. Currently 0, 1, and 2 sa larong ito. Yung flicker ay naka-cooldown pa rin. Hindi pwede na mag-angas ng Aurora dito sa loob ng kanilang purple buff. Pero mukhang madedepensahan naman nila ng bagya at makukuha ito via retribution. Safe ang Aurora Gaming. At bumibili ata sila ng oras. Ang tanong ay hanggang kailan ba pwede bumili ng oras? Yun nga eh, ang problema dito kahit bumibili sila ng oras, si Sabero parang pressure cooker rin eh. Nag-iinit lang yung kanin, men. Mamaya ihahain na ng Onyx yan, pwede na sila kumain. Lord, yung next timing na tinitignan nitong dalawang team na to, for Aurora Philippines, this is very crucial. Kailangan kahit paano makakuha sila ng magagandang pick off or maybe even steal the Lord. Kaso ang problema, men, ang daming pangharap ng Onyx Philippines. And poproblemahin mo pa yung problema ng Onyx kanina, yung blazing duet na Sabero in this game. Oo, tsaka parang inaayos din talaga ng Onyx Philippines dito yung waves nila doon sa may bandang ibaba. At sisimulan na nga ng Onyx Philippines ang Lord na ito. This will be the first Lord of the game. The last 3 turtles ay na-secure ng Onyx Philippines at mukhang lalaban ng Aurora para sa Lord na ito.
dito. Kaya susubok sila. Si DK, alam nila na pumasok doon sa New Bush. Pero mabilisan na nakukunin ng Super Family. Brusco! Or na ito, Brusco. Buibelo lamang AOG. Wow! Hindi na nga umabot yun. Abunado pa yung buhay ni DK. Oh, hinahanap pa nila sa ilalim Op, op, ng op. tore. Makakatakas naman dito si Edward. Pero mukhang kailangan na rin umalpas ng Aurora dito. Isa ang mawawala at makukuha ng Onyx ang Lord. Never doubt yung showdown ni Brusco, man. Kabisado niya. Kakagamit lang ng space escape, flicker into the way of Dragon. Agad-agad. And Onyx Philippines, parang napasama pa ata yung gatot kacha pick ng Aurora kasi may hawak na ang AOG si Super Prince. Ang daming sumusugod dito, no? Kanina nabanggit natin si King Kong, si Bruce, si Kirk. Tapos isasama mo pa si Super Prince na yung ideya talaga ng ginagawa niya, kinukuha yung AOG para hindi nga makapwesto at magkapag-group up ang Rora. O yan, walang holy shields yung babang tore. Actually, hindi. May tore pa kasi doon sa may bandang Sa ibaba. oo. Magpo-proc pa yung passive kung sakali. Pero parang nakasama din yung tore dito sa baba kasi tumagal pa mas lalo yung Lord kesa makakaisang minion wave pa ata to, pare. Oh, wait lang, Brusco. Baba sa 20% ang kanyang HP pero mabubuhay naman siya. King Kong sumisilip lamang doon sa bintana. Ay, sinisilip-silip yung mga miyembro ng Rora na gustong lumabas. Tumilip sa bintana ng Onyx. Yung Super House. Alam mo yung mga kalaro mo, di ba? Sisilip-silip sa bintana. Aayain ka. Laro tayo. Ayaw makipaglaro din ng Rora. Pero sabi nila, sige, bilhin natin yung tip dito ni Kurt. Nagamit. Hello, si King Kong. Si Gosh, pero ibitata! Itong si Edward AOG para kay Light. At ginamit niya yung pantakas. Oh no, yung mga ultimates ng Rora, pang-escape na lang. Oo. And ito yun mayroon pa na mga natitirang mga pang-wave clear mula dito kay Yue. Pero mukhang pipilitin na ata ng side ng Onyx itong inhibitor Puwersa. sa baba. Umaamban na naman si Brusco. Mala M6 run nila at hindi ata Oy. nila mapipwersa dahil wala na rin silang minions. Teka lang, may hinila! Kaya alam nila na wala itong AOG! And Super Friends with a kill! Napa-AOG din si Super. Hindi ko alam, napindot na lang ata yun. Nainggit siya eh. Pero ayos lang. Ako din. Sabi niya, yung sa kanya kasi na-cancel. Oo. Ganito yung itsura niya pag tumuloy. Yung pala yun. Oh, yan yung baka bagong recall. Okay. Tama naman. Baka na-refresh din lang, no? Para lang may makuha na iba matapos ng AOG. Style points. Yeah. Kaya nga. Pwede mong cancelin yun eh. Oo, meron yun pre, yung marang kulay violet sa taas. Pwede mong pindutin lang yung para makancel eh. Swag points lang, swag points. Swag points lang. Papogi lang ng konti. And, alam mo naman, si Super Prince, papogi din yan. Oo naman, oo naman. Sinasabi ng community natin na titutuloy Oo. ng Onyx ang pag-push dito against Aurora Gaming. Pero may 20 segundos pa naman ang Aurora para mag-recover. Walang inhibitor turret na nawala sa huling pag-push ng Onyx, which is good para sa Aurora Gaming. Kaya nilang bumili ng oras para mag-contest sa upcoming Lord na ito. But again, till when, di ba? Hanggang kailan kayang bumili ng Aurora ng oras? Kasi ang oras ay nasa side ng Onyx Philippines. Ito yung mapapasabi ka talaga what time is it sa Vero time. Kasi almost full item na Vero. Kung sila, okay, nakaamba yung breakable pero hindi na niya itutuloy yun. Ang ganda ng zone dito ni Super Prince. Isipin mo siya yung zone. Brusco. Hawakan lamang niya yung AOG. Tutuloy na muna dito ng Philippines yung Lord. Hindi makakalapit. Grabe. Itong si Demon Kite at talagang paatras na muna ang Northern Line. AOG! Yoy! Hindi naman si Edward pero flicker ka agad paatras dito kay Super Prince. Swag points ulit. Swag points. Swag points. Sabi niya, nakuha ko na yung Lord, pa-AOG lang, pogi. Ay, Tapos flicker palayo. Pang number 9 yan, pare. Pag-number. Kilala mo sino number 1? Ay. Sino? Si Omi. Si Omi yan. Number 1 yan. Salamat. Salamat. Ito, and to be fair, Midnight, itong nangyayari ngayon para sa Onyx Philippines, napanggit mo na oras na nga ni Savero. Currently 1-0-3 sa loob ng ating laro. Pero parang si Super Prince yung kanina pa nag-aura farming. Oo. Siya ata yung nagbibigay ng espasyo sa klot na ito eh. Oo, ito na yung mararamdaman mo yung mga shot call ng kapitan ng Onyx Philippines. Kasi karamihan ng mga engage nila, men, naka-layer, yung sipa ni Brusco, yung AOG ng Valentina. Oh, Brusco, King Kong daw. Nakakatakot talaga pag sumisilip-silip si Brusco doon sa bintana eh, no? Yung mga dash lang tapos aatras. Alam mo may kasunod yun eh. Oo. Kaya hindi na rin pinilit ng Aurora na protectionan pa yung babang tore. Brusco. Pero may wave pa sila sa middle. Yung Lord lamang ang pinuha. Flicker! So, andyan din si Pa. Kaya lang masyado na ata malayo at malalim na! Si Brusco siya'y mamamatay. Oh, wow! Tapos dito, King Kong makakakuha ng kill. And this time ay wave lamang ang minamanage ng Onyx Philippines. May next wave pa naman sila doon sa may itaas. Pero masyado pa itong malayo
malayo, kakalmahan muna ng Super Family. Oo, naging 1-for-1 ang trade. Inhibitor turret na naman ang punteriya dito ng Onyx Philippines, pero sapat naman ata ang kapangyarihan ng Aurora Gaming para depensahan ang tore na ito. Dalawang inhibitor turrets lamang ang nawala sa Aurora, pero lumaki na to a double-digit gold lead ang hawak ng Onyx. Yun naman yung maganda sa lineup ng Aurora, no? Yung range na sinasabi natin kanina, nagagamit nila to defend. Nandiyan pa rin naman yung Clint, nandiyan pa rin yung Gord. Pero yung mga engage na ganito from Onyx Philippines, yan yung mahirap iwasan kasi kailangan naka-ready ka talaga. Kailangan naka-ready yung Unbreakable. Kailangan si Edward haharap ng backline access. Kaso ang problema, sino nga harangin mo sa likod ng Onyx kung apat na members sa kanila sumusugod? Si Xavero lang yung naiiwan sa likod eh. Pero kahit yan, pwede willing sumugod din eh. Oo, tsaka with the flicker, kahit iwan talaga yun sa likod, pwedeng mag-BMI flicker in plus the Blazing Duel. Third round na pa. Hindi pa natin nakikita yun. And ito na, concealed play. Mula dito sa Onyx Philippines, mukhang walang mahanap si Brusco. Makikita lamang niya si Dominkite, pero amba lamang ang kanilang gagawin. Tama ba na ang safest play dito ay antayin na lang yung susunod na Lord? Yeah, it's gonna be a lot easy for Onyx to just wait for this Lord kasi uulitin lang nila yung kanilang ginagawa kanina. In fact, yung pananakot lang ng Cho, enough na yun eh, para hindi makaretry si Demon Kite. Kasi abot na abot ka talaga ni Brusco kahit anong mangyari unless, again, mahanap siya ni Light and matamaan siya ng Unbreakable to sort of hold down this Cho para mabigyan si Demon Kite ng access para sa Lord. Pero ang problema kasi doon, assuming na pag ginawa yun ng Onyx, hindi sila naglo-Lord. Oh, and ang mahirap na parte ba dito na para sa Aurora Gaming kung paano sila didikit dun sa Lord eh. Ang dami mong layers na dadaanan. Kumbaga sa mga gate, sobrang dami talaga na kanilang pupuntahan dito in line. Nagamit na kagad yung Revitalize. Tingnan mo naman! Ganun kasimpleng poke lang, pre. Napindot na kagad yung Revet. 18k yung buhay ng Lord. I-reset nila ito, And itong reset na ito, alam nating nakakalamang ang side ng Onyx Philippines with two pushing lanes in the mid lane and in the bottom lane. Pwede patayin ng Onyx. Napakasakit na rin ang damage na nagagaling kay Super Friends. And Dominkite trying to make a play. Walang mauhuli si Brusco. Siya ata mauhuli. Okay, ubus na yung G-Kundo niya eh. Pero pipilitin nila ng Aurora Gaming. Kaya lang mamamatay na kagad dito si Light. King Kong ay susugod na rin. Babalik sila dun sa Lord. Retry! OG ay naga. Kaya lang Kaya lang Ronda na mag-i-call din ng Philippines. Tumpa na kagad si Yue. Hinabol pa rin si Edward. At ang baba na ng kanyang HP. Dominkite will go down. Pero parang okay pa rin yun para sa Onyx Oo, dahil buhay pa rin si Brusco. Actually, 5 ang Tapos pwedeng mag-push mula dito sa Onyx. Ako, pwede na tatapusin ito ng Onyx Philippines. Brusco na nagaman ng pagkakataon. Sino ang kanyang uhulihin? Napalayo na rin dito si DK. At Torre na ang nakikita ng Super Fan. Game number 2 ay mapupunta sa Sonics. The international rivalry continues. Even ball game na naman ang ating matutunghayan sa pagtapos ng game number 2. Onyx Philippines ang mananaig. Hindi talaga pwede na tuloy-tuloy ang panalo ng World Champions na pinapanood natin sa ating first series. Tandaan nyo, M6 at M7 ang naglalaban. Walang magpapatalo, walang magbibigay. And in that game, nakita natin, sabi ni Xavero, patikim naman ng Claude, patikim naman ng Blazing Duet na ako magsisimula ng laban. Pero pinakitaan din tayo ng world-class performance mula sa Cho ni Brusco, men. Hindi makalapit si Demon Kite. Hindi sila makahanap ng counter set. And again, napasama pa ata yung Gatot Gacha pick kasi every single time na may magandang angulo sana from Aurora, may pantalon din si Super Friends. Lumilayer talaga ng gusto yung mga AOGs dito. Dumadating pa sa punto na parang hindi na kailangan yung AOG, ginagamit na lang kung saan-saan Swag points no? Sinaswag points na lang no? Oo, tsaka tingnan mo naman yung decision din talaga ng Onyx na tapusin na lang yun. Alam nilang hindi kayang i-wave clear ng side ng Aurora Gaming yung huling push na ginawa nila. Of course, our Game 2 MVP, walang iba kundi ang Sigma Jungler na si King Kong in this massive performance to even out the series. Napaka-importante nito in terms of momentum and this Leomord performance. Grabe. Siya na rin mismo nag-react sa sarili niyang KDA. Oo, men, 100% clear performance mula kay King Kong. Simple lang ang trabaho niya. Gawin yung mga normal Sigma Jungler things, o yung Onyx Gambit o yung Orange Gambit na napigilan naman ng Aurora ng bahagya pero nakuhaan pa rin ng Green Camps si Demon Kite. And after nun, yung relentless pressure sa mid lane. Kaya nabigyan ng malaking espasyo si Xavero. Even though nag-attempt yung Aurora na pigilan naman yung pag-farm ni Xavero, lagi kasi nagpapakita men si King Kong na kumbaga parang lagi siya naka-ready na okay, kapag gumawa ng play dito yung Aurora,
Asan si Demon Kite? Patayin natin yung jungler ng kalaban, ubusan natin ng farm. And ito yung signature talaga, yung identity ng Onyx na para bang hindi ka nakakahinga sa jungle. Oo. Nakikita rin natin yung galaw ni Brusco eh. Parang bumabalik yung M6 Brusco na umaamba. Oo. Kasi yung kada amba, minsan magugulat ka na lang, may nasipa na ng jungler. And I think twice nating nakita sa sa game na ito na si Demon Kite yung nahanap ng roamer. And of course, yung combo na rin ng Phantom Steed matapos ng yun. Yeah, alam mo yung pinakamalalamin? Yung hindi na first kill yung pinantatakot sa'yo. Imagine mo conceal sa mukha. Ayan o, harap-harapan nagko-conceal sa'yo na parang sisipain kita. Tapos kapag lumabas ka, okay. Alam mo, sisipahin kita pero wala kang magagawa. Wala kang magagawa. It's either tanggapin mo, di ba? Oo, pag di kita sinipa, okay. Tapos ang masama ay kadalasan ay nakukuha naman na ng Onyx Philippines yung gusto nila. The moment na lumayo ka ay may spasyo na enough to get any objective. And kung sakaling ay lumaylay ka ng konti ay babalik yung konting laylay na yun ay talagang pupunta ka na sa bahay ng Super Family o ang tinatawag nating Super House. Yeah, super house. May ganun pala yun. Ay, ganun siya. Sisipain ka. Lahat ng super. Lahat Super kick, super... Ayan. Super Ay, living room. It was a 16-minute game para sa game number 2 na ito. Pasok na pasok sa ating average game time during the regular season of MPL Season 17. And to be fair, ang nakita nating laro ay more on skirmishes and team fights rather than lane dominance. Wala tayo masyadong nakita na mga galawan sa loob ng lane, talagang suntukan sa river yung kadalasang nangyari sa larong ito. Yan nga yung sinasabi ko sa'yo eh. Willing mag-all-in kasi ang Onyx Philippines dito sa larong ito. Diba? At hindi lang yun eh. Kasi kung sumabli man sila dun sa mga early initiations nila, lagi nandyan si Sabero para tumulong, diba? Eh, alam mo naman, sobrang bilis din na sumama-sama sa mga legion with the BMI eh. Diba? And doon mo ma-appreciate yung existence ni Sabero for Onyx Philippines. Parang siya yung stabilizer. Siya yung nag-equalize na kung wala man makuha dito sila King Kong, na may make sure niya nakaka-pressure siya. Kapag siya yung nape-pressure, na-open up yung ibang side ng mapa for King Kong to be able to make a play. Kumbaga parang kino-complement nila yung isa't isa. And if need be, kapag kailangan nila ang isa't isa, doon mo makikita yung insane pressure sa may mid lane. Kaya naman parang madalas kapag nananalo yung Onyx Philippines, yung pakiramdam ng kalaban nila is hindi sila pinagpapahinga. Na parang wala kang no choice kundi lumaban. And ang problema dito kasi sa lineup ng Aurora is hirap silang labanan na itong Onyx Philippines kasi wala silang pang-engage. Kahit banduhan nila yung Cho, may masisipa and dagdag pa dyan yung problema na may AOG kasi si Super Prince. So binigyan mo ng another team fight kit yung Onyx Philippines. Kaya naman nahirapan talaga yung Aurora sa game na to. Oo, and hindi talaga natin may bibilang yung mga iilang mga AOG na nanggaling dito kay Super Prince na ang laki din na nang iambag sa mga objective fights na nabanggit nyo rin kanina. Kaya naman bago tayo lumalim pa sa diskusyon na to, ay magpalamig muna tayo kasama ang ating mga tropa sa on-ground panel. Wolf and Hans, kayo na muna. Maraming salamat sa ating casters. It is now 1-1 after Onyx Philippines have equalized the situation matapos ng magandang laro na ginawa din kanina ng Aurora. But let's focus on this game number 2. We saw King Kong play exceptionally well. Kaya nga siya ang MVP ng laban na to. But I think you have something else that you would want to cover for this game. Yeah, I think the reason bakit naging MVP si King Kong is dun sa pag-retry niya, pero hindi niya magagawa kung hindi dahil dun sa show kami na from Brusco. At tingin ko rin yung hero pick na yung mismo pagkakadraft ng hero, the last pick show was really interesting. You wouldn't think na pipilig pa rin yan kasi may gatot catcher na dun sa kabila and meron ng Hyunda. Pero yung nagawa niya in the first 2 minutes was instrumental dun sa kanila pagkapanalo. It's mainly because kung paano niya na-zone out yung kanyang mga nakakalaban. Yeah, especially when we saw the early portions of the game. Mas nakikita natin na nagagamit lalo ng Onyx Philippines yung mapa. We see Brusco kind of ganking them towards the back. Talagang hinahanap niya yung tamang targets, which is the reason why may mga oras na talagang napipick off si Demon Kite completely and there's no other damage na panggagalingan itong Aurora in spite of having Clint in their roster. And in relation to that, makikita natin sa ilan sa mga papakita nating video dito, yung mga nagagawa na achieve ng isang show, even when it's just a level 3 hero, makikita natin dito, yung gagawin niya pang zone out. At nung papansin niyo, hindi ko na kailangan masyadong explain kasi makikita niyo naman kung gaano siya naging problema para doon sa damage dealers. Even ginugulo si Yue noon sa nakikita niyo dito sa
sa clash na to. And most importantly, makita natin yung pag-retribution nga na pagpapanalo doon ni King Kong. So, there's really not much to explain about that, but the fact lang na nag-achieve pa rin ito na isang hero mula dito sa side ng Onyx Philippines sa last pick na Cho. Kasi nga naman, hindi niya na inisip yung mga nasa harap. This is not a stun plus retry na diskarte mula sa Onyx Philippines. Ito yung zone out mo, retry ko na galawan mula sa Onyx Philippines. Alam mo, kaya nga sinasabi nung Filipino casters kanina na parang yung ibang ultimates na hindi nila nagagamit, excess, example, yung AOG na nanggagaling kay Super Prince, hindi niya nagagamit completely. So just waste it, hanap na lang siya ng panibagong ulti na magagaya, and then work their way from there. That's just how smart they were playing in Game 2. To add to that, makikita natin tong heat map coming out from Brusco. Nakikita niyo po yung first 2 minutes na galawan mula kay Brusco. Directed dun sa may gitna, control naman doon sa may bandang Rock Ursa ng side ng Aurora. And then eventually, pupunta siya dun sa may bandang purple buff. Makikita natin dito na ang daming nabibigay na vision coming out from Brusco. At naging instrumento para ma-delay yung Harley nitong sa Aurora. Kaya naman dun sa first turtle fight, parang madami pang kailangan nagpasa na doon si Demon Kite. At bago siya makarating sa mismong turtle, bukod sa na-damage na ng Onyx Philippines yung turtle mismo, low na rin yung health at hindi na nakapwesto ng maganda doon si Kate. And having a Harley on your squad, kinakailangan mo talaga ng napakagandang scaling. And for Onyx Philippines, napigilan nila yung scaling ni Demon Kite na yun. Absolutely. And with that being said, it is Game 2 going to the side of Onyx Philippines. But from what I'm seeing in this series, early game is very important. Aurora has managed to get theirs nung game number 1. Onyx naman pagdating sa game number 2. But game number 3 is right here with us. Casters, balik sa inyo.